Sa araw-araw nga na ginawa ng Diyos, wala na kaming ibang ginawa ng kumari ko kundi maghapon na lang nakatambay sa bahay at magtsismisan. Pati tong panahon, pinagchichismisan namin kung bakit sobrang init nga naman ng panahon. Kaya nga naman naisipan namin pumunta ng palengke para bumili ng pampalamig ng ulo. Ng katawan. Tapos naisipan nga naman dito, what if nga naman bumili kami ng mas marami pa para mas maraming lalamigin sa amin. Charot. Tapos naisipan namin bumili ng panghalo-halo. Pero sa puntong to, bigla na lang kaming nagkaroon ng magandang idea. What if nga naman ibenta namin at magkapera pa kami, di ba? Inuna nga namin dito ang saging. Grabe, ang mahal-mahal naman pala ng saging, Diyos ko. Tapos ang init-init na nga ng panahon, yung kasama ko pa, grabing tagal mamili ng saging. At pagkatapos nga namin dito sa saging, sinunod na namin yung kamote. Syempre, para saan bang kamote? Gagawin naming ube malamang. At pagkatapos nga dito, pumunta kami dito sa may, ewan ko kung saan banda to, basta bilihan to ng tolda para may lilim kami syempre. At pagkatapos bumili, anong gagawin? Syempre, uuwi na para ma-prepare na to, di ba? At makakain na tayo ng malamig. Dito nga naisipan namin kulang pa pala yung nabili namin. So, dadalhin kami ng grocery para mamalengke na rin at para may maidagdag ako sa tindahan ko. Kasi meron nga akong maliit na tindahan sa aming tahanan. Charing. Tapos dito, nag-aalala yung kasama ko, kulang yung budget namin. Ay, nako po, kinulang kami ng 37 pesos. Tapos eto na nga, fast forward na tayo mga mare. Uuwi na kami para nga naman makapag-prepare na kami at sobrang init nga naman ng panahon. Effort sa'yo, ano? Sige na, Kitty. Pagpili ng saging, pagpili ng kamote, hindi mo ako matulungan. Ayos ka. Tutulungan kita dyan. Sige na. Para sa video, ikaw ang bida. Oh! Islam ko lang. Paano daw eh? Narinig nyo naman, nagre-reklamo na yung aking kumare. Kaya nga naman ito, tinulungan ko na siyang maghukay-hukay dyan. Nagkali-kali kami ng maliit na pwedeng paglagayan dyan ng lilim namin. At pagkatapos nga naming maghukay dyan, naisipan namin, saan nga kami kukuha ng kahoy dyan? Di malamang, maghahanap na naman kaming dalawa. Naghahanap kami ng problema di for the go. Tapos eto na nga yung sumunod na problema namin. Maghahanap kami sa farm namin ng pwede naming itayo para may lagayan kami ng tolda kasi sobrang init nga naman kung wala kaming lilim dun, diba? Bali sa mga oras na to ay sobrang hapon na kaya ang ginawa namin is mag-ipon na lang ng kahoy na gagamitin namin kinabukasan para maitayo yung aming munting negosyo. Tapos eto, tinitignan namin kung paano namin ilalagay yung tolda kinabukasan kasi sobrang mainit dito pagdating ng tanghaling tapat. Syempre, nai-stress na naman kami dyan kasi wala naman kaming aasahang gagawa dyan kundi kaming dalawa lang talaga. Oo, kaming dalawa lang talaga kasi problema naming dalawa yan. Kung ano-anong ginagawa namin. O yan, diba? Pabuhat-buhat pa kaming dalawa dyan, At kinahumagaan nga, pagdating ko ay gawa na yung aming halu-haluan. Diyos ko, hindi na ako nakatulong talaga. Kasi nga, nag-deliver pa ako ng flowers dyan. Kaya nung pagdating ko, sobrang pasasalamat ko at nagawa na. Hindi na ako nakatulong. Siyempre, less yung pagod ko, diba? So, eto na nga, binibidyo-bidyo ko. Balik ko, konti pa lang dyan yung aming ingredients na dagdagan namin tomorrow morning. Siyempre. Tapos dito sabi ko, Mari, hindi pwedeng hindi tayo mag-ribbon cut sa maliit nating negosyo. Kaya nga naman nag-ribbon cut na kami dito. Literal na ribbon cut talaga. Tapos naisip namin, what if walang bumili? Pwede bang wala? Ang init-init kaya ng panahon, di ba? Tapos sobrang nakakatuwa kasi pagdating lang alas 4, mag-aalas 4 pa lang to, ubos na talaga as in. Kaya sobrang thank you sa mga bumili. Samahan nyo kami sa aming halo-halo serye. Bye!